Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Isang veteranong stuntman at fight director ang ating kukumustahin sa video na ito mga dre. Mula sa pagiging sangkargador at tagalinis sa palengke ay nagsumikap at nakipagsapalaran sa Maynila hanggang matupad ang pangarap at naging matagumpay sa buhay. Masugid siyang tagahanga ni Senador Lito Lapid, kaya marami siyang kwentong ibabahagi sa atin tungkol kay Leon Guerrero. Tunghayan ang nakakapukaw na kwento ng buhay ni Ginoong John Lapid. Morning, Direk. Sobrang hirap. Ang dami kong pinasukan mga construction, kargador, yung nagde-deliver ng mga soft drinks sa yeluhan, nagtinda ako ng balot. Naranasan kong kumain ka ng almusal ng kamyas, mananghalian ka ng kamyas, maghapunan ka ng kamyas. Kumusta ang buhay ngayon ni Sir John Lapid? Sabi ko nga tatanong ko sa sarili ko, bakit? Ang layo na narating ko. Kaya nang sabi ko sa inyo kanina mga dre, bibisitahin natin ang isang batikang stuntman, character actor na walang iba, kundi si Sir John Lapid. Sir John, good morning po. Thank you, Boss Rai. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa akin. Thank you din. At least nakarating ka rito sa bahay. Paano po ba nag-umpisa si Sir John noon? Taga saan po kayo? Anong probinsya po ninyo? Ako si John Lapid na Batang Samar. Ngayon, nakarating ako ng Maynila 1979. Sa tinagal-tagal ng pamumuhay dito sa Maynila, mga panahon noon talagang sobrang hirap. Ang dami kong pinasukan mga construction, kargador, yung nagde-deliver ng mga soft drinks sa yeluhan, nagtinda ako ng balot. Halos lahat ng mga yung nagwawalis ako sa palengke, yung mga ilalim ng mga Pwesto? O pwesto. Yung buhay niyo na po yun, ilang taon po kayo nun? Yung namasukan kayo sa palengke? Nag-graduate ko na ng elementary. Ganun kayo kabata? Oo. Graduate kasi ako sa probinsya ng elementary, tapos nung napunta ko ng Maynila. Dito kasi parang madali lang ang pera. Kasi noon, di ba, 10 centavos mahalaga noon eh. Opo. Ayun. Sabihin, Maraming opportunity dito. Oo. Sa masipag ka lang. Opo. Ibig sabihin, hindi ko na pinansin yung pag-aaral eh. Ang nasa isip niyo, kumita ng pera. Kumita na lang. Dahil sa hirap ng buhay. Ayun. Ang pamilya niyo po ba, Sir John, hindi naman talagang mahirap lang din. Sobra. Kaya naisipan yung lumuwas. Sobrang hirap. Sabi ko nga parang gusto kong panumpa na ayaw ko nang bumalik sa probinsya namin eh. Oh. Dahil kami lang talagang pinakamahirap sa lugar namin. Talaga po? Ilan po Sobra. ba kayo magkakapatid nun? 13 kami. 13. Tapos ano pong hanap buhay ng inyong mga magulang? Ang isda, saka bukid. Yun. Nananasan kong kumain ka ng almusal ng kamyas, mananghalian ka ng kamyas, maghapunan ka ng kamyas. Kaya yung minsan yung isang kapatid ko, mas matanda sa akin, nagkasakit. Igaganon mo lang sa plato na may asukal. Marami naman kami mga kamag-anak doon, pero hindi kami lumalapit siyempre nakakayad. Opo. Ganun pala kahirap ang buhay niyo noon sa probinsya, no? Kaya sabi ko nga, parang gusto kong isumpa na ayaw niyo nang balikan. Kayo po ba, di sarili niyong desisyon yun o may nag-alok sa inyo na tara, liwas tayong Maynila? Wala. Sa amin naman, parang magkanya-kanya kami ng bawat isa.
So may mga kapatid kami nandito na nagtatrabaho. May driver, meron sa Matansero sa mga karnihan. So, ayun, ako nagkargador. Kaya sobrang hirap yung dinaanan ko talaga. Gaano katagal yun, yung pagiging kargador nyo, taga-walis, sa palengke, gaano kahaba po yun? Halos ano yun eh, dumating ako dito 1979. Graduate kasi ako 76, 77. Opo. So, 78. Tapos 79, doon na ako nag-start ng nag-stunts. Yun, na may nagyaya lang sa akin. Bago po ba kayo ayain na pumasok sa isang stunt group, kayo po ba mahilig na sa pelikula noon? Hindi pa. Hindi pa. Wala nga akong alam, may mga suntok-suntok na yan eh. Yung sabi karate. Wala akong alam dyan. Sige, kwento nyo nga po sa akin, Sir Jan, paano kayo naalok na pumasok sa stunt group? Hindi kasi may best friend ako na nagtatrabaho sa restaurant habang ako naman nagkakargador. Opo. Makalito lapid yun. Lahat ng picture ni Lito Lapid sa magazine at saka sa mga dyaryo, ginugupit yun. Ngayon, ako naman, Lito Lapid, sino ba to? Diba? Tinignan ko. Ngayon, meron akong isang pelikula na panood niya na yung Batang Salabosab. Doon ko nakita, iba pala yun. Iba yung galawan? Ibang galawan. Kasi dati nanonood ang mga yung mga pelikula ng mga Tony Ferrer. Yes. Fernando po, lalo na yung sila Ray Malonzo, Mga karate. Ramon Zamora. Normal lang ako eh. Manood. Pero nung dumating ang Lito Lapid, nung dumudulo si mga ganon, puto, napapaangat yung puwet ko eh. Kumbaga, napahanga kayo ni Senador. Tapos, napanood ko pa to dito sa sa premiere dito sa Caloocan sa Grace Park. Ano pangalan mo? Pende Guzman. Alam mo ginagawa ko pag nanonood ng mga pelikula niya, nagbabahon ako. Na ang pasok ko, halimbawa, alas 10, ang labas ko, alas 8 na ng gabi. Inuulit-ulit ko lahat ng pelikula nun. Dati pwede yun eh, no? Oo, hindi ka tulad niya yun. Pagkatapos wala na. Naabutan ko yun, babad ka sa sinihan Oo, eh. baon ka lang. Kaya binalikan ko ngayon lahat ng pelikula niya, wala akong pinalampas dyan. Alam niya yun. Simula noon, nung napanood nyo siya, tuloy-tuloy na yung paghanga nyo sa kanya. Oo, iba talaga. Gumayan ako, lahat ng picture niya, ginugupit lang. Lahat, yung inuupahan kong bahay na, noon, pa lang noon, 75 lang. Apo. Isang kwarto lang gano'n. Lahat yung puro Lito Lapid. Punong-puno yung pader. Punong-puno yun. Oo, lahat yun. Ang problema, binabaha yung kaya wasa out din yung mga picture. Pag bumaha, basa. Oo, basa rin eh. Ang matitira na lang eh. Kasi lampas tao eh. Dito sa sa Caloocan, 8th Avenue. Magkano pa noon? 75? 75. Okay. Ayun. Ngayon, nagyaya itong best friend ko na meron silang Christmas party. Okay po. Oo. So, ako at saka yung isang kapatid ko at saka may dalawa pa. So, 4 kami. Sumama kami ngayon doon. Ikasabto naman dumating si Sindo ng galing ng shooting. Siguro mga alas 2 na yata, alas 3. Apo. Sabi nung namin, yung pinaka-presidente nila ng Fans Club. Okay. Yung si Ma'am Merly. Tolits pa yun. Ano pala siya nun eh, Vice Gov yata o Gobernador. Bakit hindi mo sa amin itong mga lalaki natin na sa shooting mo? Sabi niya, kayo ba marunong sa yung utol ko, karatista yun eh. Okay. Sabi niya, idol ako, karatista ako. So sige, mas maganda yan, dahil may may galaw ka, kailangan mag-aral kayo ng stance. Okay. So, bumalik kayo rito ng linggo, alas 10, kasamahan ko kayo kay Boy Gomez, dadalhin kayo sa SOS. Ang ginawa naman nung Boy Gomez, nung sinamahan kami, hindi kami dinala dun sa SOS, kung saan nanggaling si Senador. Saan kayo dinala? Sa Dragon Boys. Dragon Boys na... Kanino po yun? Sinong pinuno doon? Pero yun ni Ray Malonzo. Lahat ng pelikula, Doon kumukuha? doon ko makuha. Siyempre ako wala kong alam eh. Kaya lang, habang nagsusuntok-suntok gano'n, ang mata ko nandoon sa mga magagaling. Oo, talagang
Tatlo. As in, zero knowledge kayo na? Wala pa. Suntok. Manuntog. Siguro akong ganun eh. Noon, wala akong alam eh. Nagustuhan ko. Ang hindi lang maganda roon, nung, siyempre sa tagal, kaya lang ang ano nun, ang pinaka-ano sa kanila, bago ka may schedule nila, aabot ka muna ng taon ang ensayo. Ganun kahaba? Oo. Kaya yung mga kasamahan ko, yung utol ko na wala na, ako na lang tiyaga. Ang ginagawa ko, Caloocan ako, sasakay ako pa ng Cubao. Tapos from Cubao, kasi San Juan yun eh, ang ensayuhan, lalakarin ko yun, aagahan ko lang yun. From Cubao? Hanggang San Juan, sa pinaglabanan. Minsan, napasama naman ako, siguro mga ano na kami, nakailang taon na ako, napasama ko, ang pinakamasakit naman doon yung sinasabi nila na, kasi siyempre, pagka ano, tatanong mo, wala pa ba yung sahod natin? Ang ano doon yung sinasabi nila na nasunog. Ano ibig sabihin na nasunog? Para sa kaalaman ng ating mga... Yung nasunog, ano yun eh, yung nagastos na pala ng presidente. Yun ang masakit doon. So, ang gagawin ko, laylo muna ako mag-ensayo. Hindi naman mag-ensayo. Ngayon, pag nanood naman ako ng pelikula at nakikita ko naman, andun na naman, ensayo ka na naman. Nabuhay na naman yung... Nabuhay na naman. Kasi makikita mo yung mga kasamaan mo eh. Dumarating pala sa point na gano'n na yung sinasahod nyo, hindi dumarating sa inyo. Mga panahon noon, talagang ano yan. Sakit talaga ng mga namumuno. Ang naging sakit doon, sa mga ganong samahan, nagkakawatak-watak. So, doon ako pumali kay Bendato kasi nga may magandang siya eh, magandang Management. kasamahan niya. Hindi lang pala doon ang ensayuhan. Sa dami pala ng grupo. So may nakita kong grupo dito sa may Caloocan. Yung PIS, kung saan ang galing yung Bintambling. Okay. Okay. So mas malapit na ako. Isang sakay na lang ako. 35 lang noon, sintapos. So doon ako nag-ensayo. Eksakto naman na kaalis lang nung Bintambling. Kasi naging wanted na. Oo nga. Talagang buhay pa siya nun? Buhay pa siya nun. Okay. Ayun. Yung mga nababanggit ni Direk, yung mga na natin. Si Mayor Ray Malonzo, kakatapos lang namin. Ben Tumbling, na feature din namin. Nabanggit ko lang. Okay, so kaalis lang ni Ben Tumbling, pumasok kayo sa grupo ni Bendato. What happened next? Hindi, Bendato, ang presidente namin si Jerry, yung nagligman ng international na maganda naman lahat. Kasi pagka sabihin, lahat ng mga nila is mabigyan ka ng trabaho. Malaki ang chance na may salang. Oo. Okay. Saka hawak nila hindi yung pang-local lang, may mga international sila. Okay po. So yun, nakakasalang naman ako hanggang sa tuloy-tuloy lang. Ang ensayo hanggang sa pero mo kung kailan ako kung kailan ako nag-stand, saka naman ako nagpatuloy ng pag-aaral. Uli kami sa orthopedic. Ngayon, nakikita ko yung mga pilay doon na mga patuloy na yung naglalaro sa basketball. Tapos, bakit nag-aaral sila? Inisip ko, ako kompletong pa ako, ba't ayaw ko mag-aaral? Tama. Diba? Nag-aaral ako ngayon. Opo. 81 na. Pero mo, 77 ako graduate. Ibang pag-aaral ng probinsya. Malay ko ba doon sa katulad niyan dito, di ba? Yes. Doon sa isang notebook, lahat ng subject na doon. Sama-sama na. Oo, malay ko. Sabihin ko sa'yo, nung unang araw, excited ako. Nung una lang pala, masaya. Yung naglilinis kayo, ganun. Tapos nung pag-start na, yung mag-introduce ka sa, nakakatay tayo dyan. Pumunta ko ng principal. Sabi ko, ma'am, baka pwedeng mabawi ko yung tuition. Nire-repan. Mairepan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ma'am, hirap po ako kasi bukod sa galing ako ng Bisaya, sabi ko, hirap yung i-bike ako yung pag-aaral. Hayaan mo sila, basta makinig ka lang. Kahit nakagalit sa akin, hayaan ko na. Siguro naka-recover ko mga kalahating taon. Naghahanda na, pero mo, siyempre ka ng mga, report mo, di ba? Pag-gising mo alas 5, makinig ka na ng radyo. Opo. Tapos, bibila ko ng dyaryo, para yun i-report mo ngayon. Sabi ko, ang hirap pala mag-aaral. Kasi nga,
Dahil sa nagkakargador ako sa umaga hanggang 10 ng umaga, Apo. nabalitaan ko nung may evening class daw, kaya lang 4th year lang daw. Sabi gano'n. Di doon na ako, di ba? Apo. Di lumipat ako ng second year. Yung pala, 5th year pala yun. Madaling sabi, natapos niya naman yung... Oo, kasi ang habol ko lang talaga na magka-diploma. Ang sa stuntman, laging sinasabi yan. Pag pinasok mo to, hindi pwedeng dito ka umasa. Kailangan meron kang ama. Diba? So ako naman sabi ko, pansamantala lang naman ang stunts. Sabi ko, pag graduate ako ng high school, pwede ako mag-guardia. Samantala noon sabi ko, ang guardia is trabahong tamad. Correct. Nung naging guardia na ako, doon ko naranasan na Hindi pala siya pagtamad. ang hirap talaga. Oo. Kasi pag napunta ka ng kasi ang na-assign ako dito sa tropical. Pag napunta ka sa parking, obligasyon mo lahat ng lahat ng mga sasakyan yan. Pag nasa sa loob, selling area ka, yung mga shoplifter, lahat ng hawak mo. Pag napunta ka naman sa receiving area, lahat ng deliveries, at saka lahat ng ipo-pull out, Sa'yo. sa'yo naman yun. Yung responsibilidad malawak, no? Malawak. Akala nyo, ang mindset nyo nun sa gwardiya, Nako. petiks-petiks lang. Hindi napakahirap ng Kaya saludo ako sa lahat ng gwardiya. Guardia, oo, grabe. Sobra. Ang dami kong kaibigang guard. Sir. So, yun. Tatanong ko lang po, sir, nung pumasok po ba kayo sa pagiging stuntman, yung galawan nyo po ba, ginaya nyo na si, Lito Lapid? Dahil, syempre, iniidolo nyo yun, eh. Bukod kay Senador, dun yun nga lang sinasabi ko sa mga sa mga baguhan na saan ngayon. Dito pa lang sa mga samahan natin, sa mga instructor, doon pa lang mag-idolo na kayo. Dahil tuwing ligo makikita nyo. Kasi bukod doon, yan, sa akin, kay Senador, talagang walang kawala yun dahil lahat ng pelikula yun, pabalik-balik yun. Tanong mo sa akin lahat ng pelikula niya at saka lahat ng dialogue o kung ano man, talagang ko yun. Dahil sabi ko nga minsan nga, nagkita kami, pag ginano ako, Lito Lapid, ginagano na lang ako noon Kailan yung unang movie na, na pinagsamahan nyo ni Senador Lito Lapid? Naalala nyo pa po ba? Ang unang pelikula kong naano sa kanya, yung Dadta rin ng Bala sa Matilo. Philippines, nagpaturo sa akin, graduate yun ng That's Entertainment. Action ng niya, temo niya. Ngayon, sabi ng tatay dyan, pwede ba araw-arawin mo si Philip kasi yung tumira ko sa bahay niya, araw-araw, iniisayo ko. Tinutukan nyo talaga? Oo, tinutukan ko. Ngayon, pag Sabado, pumupunta sila kay Senador. Kinikwento niya, sabi niya, Kuya, meron kaming nagtuturo sa akin. Kumpare ko, kasi naging kumpare ko na rin. Diyan, parang ikaw ganito, ganun. Ngayon, nagkataon naman na sinama nila ako. Wala si Senador. Andun si Ma'am Marisa na gano'n. Siyempre ako lang gano'n. Sabi niya, parang narinig ko, naikwento rin ni Philip na parang sabi niya ni Ma'am Marisa, parang kasi si Tuli. Si Tuli, sabi niya. Sabi ko, mahirap naman kasi maging magaslaw tayo, sabi ko. Alam ko maraming mga delikadong eksena kayong ginawa, mga delikadong stunt. Pwede niyo po bang i-share sa amin para malaman din, mapanood din ng ating mga kababayan? Kasagsagan ko na yung kagalingan. Walang may kumuha sa akin ganun. Ngayon may inalok ako ni John Marquez, yung leadman sa Regal. Sabi niya, dyan baka gusto mong stand in double ka kay Soren. Sa data. Pwede naman, sabi. Pero gwardiya ko noon gagwardya ko. Sabi niya, 12 days lang to, 15K. Lahat ng stand, lahat ng, yun sinasabi ko na, dumura ako ng dugo na, yung sabog ng tower na yun. Gano'ng kataas yung tower po? Kung dito lang sa flooring, nasa lang yun nasa 50 o 60. Pero, ang bagsak mo doon sa, another 20 feet galing sa papunta ng tubig. Kasi pag ganun yun Opo. So, mga 70, 80, mga ganun. Feet? Oo. Ang taas! So, pinagandaan ko yung na yun. Kasi nung nag-shooting kami doon, tinawag ako ni Sir Dundon, yung anak ni Mother. Sabi niya, ikaw matitira doon? Sabi ko, opo, tingnan mo. Tiningnan ko. Opo. Tapos, pag gumanaw dito sa flooring, mababa.
Tapos pag ganun, kung may kataasan, kailangan habulin mo siya. Kasi malayo eh. So, gumanon ako ng isang lang, kapirasong. Bato? Oo. Pasok, sabi ko. Kung igaganong pa. Tutulak nyo. Oo. Sabi ko, set ito. Ayun. Ngayon, dismaya naman ako doon dahil sa yung isang stuntman na nangailangan din ng budget. Oo. Okay. Sabi ni John sa akin, Jan, pasensya natin. Si Jerry kailangan ng yan. Samantala, habang naka-duty ako, may isang building doon habang naka-duty ako sa gabi. Sa pagagwadya ko. Iniinsayo ko na, sabi ko, pag pumutog, siyempre pag talo mo, no, yun ang, yung hininga mo, yung tigil. Mahaba pa yun eh. Tapos gaganon pa kunwari, di ba? Pinagandaan ko. Tapos maglalagay ka rito, siyempre, naglalagay ka rito. Ganun. So, nawala akong gana kasi nga, na-arbor eh. Araw na yun natitirahin na yun, may mga tinira kami ng mga doon, mga ibang eksena. Opo. Mga alas 11 yata umulan. Okay. So, lunch break. Pagka lunch break, ako naman, puyat ako sa duty, di ba? Natulog ako. Pagising kong ingay, siguro mga, mag-alas 5. Opo. Nandun na pala sila sa may tower na. Oh. Gising ako, punta ko roon. Tingnan ko. Ngayon, maakyat na sila. Sinisid nila rito yung babagsakan. Ginaganon nila ng kawain ng mahaba. Tapos akyat na sila. Dalawa sila eh. Opo. Saka yung isang kasama niya na taga-SOS din. Pagdating sa taas, sumisigaw na ito si John Marquez na may gapon. Opo. Sabi, Jerry! Sabi niya, huwag ka nang bumaba. Yung gamit mo, ilalagay na sa tali. Maya bumaba pa yung dalawa. Sabi niya, sir, hindi, ikaw na. Nagtutulakan sila. Si Philip ko, nandun na sa kabilang building. Nakaready ng camera roon. Ngayon, pero bago ko tirahin yun, mga ilang araw siguro, sinabi ko na doon sa Apex Man, sabi ko, teka po, ang atin lang kailangan safety tayo, ha? Kasi, karamihan kasi, minsan, disgrasya, di ba? Siyempre. Buhay ngayong bida, pero patay naman dugo. Mga 2 di pa bago mo pasabugin, sabi ko. Sabi niya, dyan naman, yung mga planggana ko naman, pag gano'n naman eh. Hindi, sabi ko, kahit na. Sabi ko. Linawin ko lang. 2 di pa yung Kailangan, ito layo nyo. Oo, halimbawa. Sa blasting. Oo. Hindi, pag talong ko, kailangan lumayo ko ng 2 di pa bago niya pasabugin. Okay. Ayun. O, sige, sabi niya. Ngayon, nung nag-aano na yung dalawa, nagtuturuan na, kinuha yung jacket ni Sorin, di ba? Binato sa akin doon. Sabi na dyan, tira mo na, wala na tayong araw. Umakyat na ako. Hindi na ako nakapaghanda. Teka lang, ba't sila nagturuan? Nag-alangan sila? Nag-alangan. Ah. Kasi nagganong-gano doon sa taas eh. Okay. Ako, pag tumingin po, lula ako dyan. Oo. Huwag mo nang tignan. Oo. Ito na, pag sa action, saka ako bibira, hindi ka na babalik sa taas yan eh. Ganun ang diskarte. Tama nga naman. Ito na, diakyat na ako. Akyat. Dating, may paano, yan, yung dugo. Puta, makikita ba yung dugo ng Sorin? Okay. Okay. Ito na. Andun ako, pag ganun ko rin, puno ng gasolina. Yung tore. Oo. Tapos, hintayin ko lang yung pag nag-roll dito, yung doon ang nakaganon. Yun yung hudyat yun. Rolling na siya. Hudyat, Problema ay parating naman na bulge band tao doon sa mga yung yung mga tao doon sa kabilang ilog, nagsigawan na, tumalong ka na! Barge. May pa eh. Kailangan May wala barge pa. Papadaanin nyo muna. Oo, ang tagal. Okay. Bagal nun eh. Oo. Tapos, ito na. Puta, pag ganun ni Philip ko, di ba? Roll! Action! Pag ganun ko sa di ka na babalik sa sabi ko. Pagsabog ko na po. Ito, talong to. Siyempre tayo, ang akin lang, isisipti ko muna yung sarili ko. Kaya lumayo ako dun sa, parang tawag doon, yung karandilya. Kaya lumampas ako, kailangan umabot ako dun sa tubig, sa dagat, sa tubig. Ngayon, ang iaano ko na lang,
Yung sarili ko, yung safety ko, kung paano, Bagsak sa tubig. oo. So, ang ginawa ko, biniyak ko yung tubig. Pero pwede naman kung may buwelo lang yun, na tatakbuhan mo, hindi yung nakahawa ka lang, tapos igaganon ka lang, pwede yun, paglipad mong ganon, pwedeng una pa. Anong Oo. nauna po sa inyo? Side, ito. Tagiliran. Oo, taligi. Okay. Tagiliran na yan. Kumusta? Talong. Ngayon, di pagbagsak mong ganon. Kasi ang iingatan mo pa doon, yung daming dumadaan ng mga kahoy. Pag ganyan ko, buti may naghahag sa akin ng ano, ng tali. Dalawang gano'n lang ako, tapos hinila na niya ako eh. Okay. Sabi ko, ang hirap pumita ng pera. Buti hindi kayo nawalan ng money. Sobrang lakas ng impact. Oo, hindi naman. Hindi naman. Dumurang ng dugo. Dura ko eh. Sabi ko, baka 18 lang. Kinuha ko dito sa ilalim. Yung may bula. Sabi sa akin, bro, Sprite ka. May medic naman, inasikaso. Wala. Mga panahon, wala medic yun. Walang medic yun? Wala. Grabe. Kasalubong ko. Pahinga ka lang. Salubong ko si Philip ko. Oh, sabi niya, ako, kasi akala niya, plakda ako pag gano'n. Kasi pag napanood mo yon, eksena na yon, parang plakdagan yan eh. Opo. Hindi, kasi ang akin, pagka-double ka, yun, paganda yung bida. Diba? Tama. Katulad yung tumira ko ng salamin. Tingnan ko yung salamin, kasi pag lusot ni Mike Gayoso ng kasi tumakas eh, binabaril niya, tigdag-dag dalawang baril niya. Tumakas, lumusot ng salamin. Lumusot din ako. Sa ere. Pag gusto mo, siyempre, kalakasan ko pa noon. Wala pa si Soren noon. Nung dumating si Soren, kwininto ni Philip ko eh. Sabi na, Soren, keep flying like that, oh. Tinignan lang akong ganun. Ganda. Ang ganda ng reaction. Oo. Naikwento nga rin sa kanya yung dumurang dugo. Doon sa Kay Sir Soren? Oo. Ano sabi? Ginawanan lang ako. Diba? Pero yung sa salamin po, pagka ganun po, sir, magkano yung bigayan pagka ganun? Siyempre, Hindi, wala. Package talaga. Yung 15K ko na yon. package na? Oo, yung stands, yung mga lahat. Kasi, ang kontrata kasi doon, ultimo stuntman, dudubulan mo. Doon nasira tong tuhod ko na nakatalikod ako, tapos yung pumasok si Soren saka si Roel Bernal, yung binaril ako sa likod. Babagsak ako doon sa sasakyan. Problema, ayaw palagyan ng kutsyon kasi mayroong top down ng camera at taya. May isang stuntman na sa akin, nagbulong. Dayain mo, bagsak pusa kasi hindi naman binigay yung request mo na. Kasi sabi ko kahit gulong lang sana para pabagsakan ko. Tama. Ayaw. Oo. Nung nandun ako sa taas, pagkawag kong ganun, naisip ko yung sinabi, bagsak pusa. Pagbagsak ko, siyempre sa sobrang kataasan din, ito tumama sa bubong ng sasakyan, tapos lalaglag ka pa sa baba. Yes. No, sabi ni Phil ko, ito na. Sabi ni John, kaya mo pa? Sabi ko, double lang ako, dudubulan. Hindi, kaya ko pa. Ginawa ko yun. Nakuna na ako yung ganun. So, naglagay sila ng 3 gulong. So, binira ko pa ganun. Sa Pabaliktad. Oo. Sakit mo? Nakapanood ko yung ganung stand, ang sakit mo, no? Kaya nung natapos yung movie na yun, laylo muna ako, naglaylo ko ng 2 taon. Ang haba. Oo, sabi ko parang ayaw ko na nga kasi Mag-start. Oo, kasi tawag dito, pag nag-iensayo ako, parang humihiwalay yung mga tuhod ko. Napapaupo talaga ako ng okay. Talagang Pinahinga nyo muna. Oo. Ngayon, habang naka-duty ako, siyempre yung katawan natin sanay sa balibag. Apo. Yung likod ko, ginaganon ko sa pader yan sa duty ko. Pag naka-duty kayo. Oo. Dala lang akong dumbbell sa umaga. Yan, sa gabi. Nahanap-hanap ng katawan Nahanap ko. Tapos nung bumalik ako, yung grupo ko nawala na. Nagkawatak-watak na pala yun. Ayun. Anong ginawa nyo nun? Nung wala na kayong babalikan na grupo? Sa daming grupo na nagtayo, yung kung saan may kilala, yun, mayroon kilalang kumpare ko, paring Andy, yun sa Alas. Ang maganda naman doon sa Alas,
lahat naman ng pelikula nila kay Fernando Ponteng, kay manager. Kay manager. Oo. So doon naman ako napasama. Okay. Na halos naka-anim na pelikula yata ko ron. Mga hindi po nakakaalam, si Sir Jan po ay presidente po ng Angel Survivor Lapid Stand. Paano niyo po nabuo ito? Paano ba siya nag-umpisa? Kumanin sa isip ko, lahat ng grupo na dinaanan ko, lahat ng maganda kinuha ko, lahat ng pangit. Ngayon, saka ko ngayon pinunuan yung mga pagkukulang nila. Kaya sabi ko, pag ako nang tayo ng grupo, itong gagawin ko. Hindi ko gagayahin yung ginagawa nila. Pero mo, naranasan ko yung schedule ka pa lang, maghahagilap ka na ng pangungutangan na para may pamasahe ka. Ang masakit doon, hindi mo alam kung kailan mo babayaran. O kaya, naranasan ko yung magsanla ko ng gamit, relo, na halos hindi ko na rin natubos dahil sa wala pa yung sahod. Ngayon, sabi ko nga, sarili ko, pag ako nagtayo ng grupo, kailangan dapat ang gawin sa mga member at halimbawa, pag may schedule, dapat ikaliwa mo na. Kaliwaan. Bayad ka agad. Bayad agad. Ngayon, dahil sa, siyempre, wala, dahil sa nag-uumpisa pa lang kami noon, ano kami nagbuo ng grupo 6. Okay. 6. So, nung na-schedule kami, pinundo muna namin yung ano na yun. Yung kita namin. Magkano lang naman, 500 lang naman. Abo. Oo. Ngayon, pag may na-schedule, ikakaliwa namin. Kaya lang, Kukunin mo na doon. oo, doon sa pundo namin, yung 500, mababawasan ng 50. May dadagdag doon sa pundo. Okay. Hanggang sa lalago ng lalago, yun. Yun. Ganda, ganda ng naisip niyo. Nung iniwanan ako, kasi siyempre, talagang darating ang panahon ng mag-iwa-iwalay. So, doon na ako na lahat ng in-schedule ko, kinakaliwa ko na. Kasi naranasan yun eh. Oo. Tsaka, sabi ko nga, sa mga stuntman, pag kumita ka, kailangan magtipid ka. Kasi yung iba namang budget ko is, nanggaling din katulad yan, mayroon akong commercial, yung Tide. Apo. Yung Tide, ano yun, 4 na bansa. Tig 440. Siyempre, may itatabi mo yung iba, no? Apo. Di ba? May Malaysia. Galing. Oo. Naku nga pala, yung Tide commercial, no? Malaki-laki ang bigayan sa commercial, di ba po? Kumpara sa, Dalawa kami andun pinagpilian yung kumpare ko sa Malaki Kaluluwas, parang Jetro. Siya napili, siyang lead. Sir Jetro. Oo. Na-interview mo ba yun? Hindi ko na siya naabutan. Oo, Wala, magaling na yan. kamamatay niya lang nun. Makasenador din yan. Isa sa dahilan, direct, kaya ako kayo kita panayam, dahil gusto kong patunayan din sa tao na hindi porket stuntman wala nang mararating. Hindi porket wala kang natapos, wala nang mararating. Kumusta ang buhay ngayon ni Sir Jan Lapid? Sabi ko nga Sa lahat ng pinagdaanan niyo. Kasi ako, mahirap sa pag ako umiyak, hindi ako nakapagsalita. Dito, kinuha nila ako dito yung ano sa simbahan, ang tawag doon. Nag-donate ako dyan. At tatanong ko sa sarili ko, bakit? Ang layo na narating ko. Simula sa pagiging kargador, no? Kargador. Kasi, tandang mo sinabi ng tatay ko, punta ka na ng Maynila, huwag kang matutulog. Walang magpapakain sa'yo rito. Yeah.
Kaya ako naman, sabi ko, ang may apayo ko lang sa mga stuntman, paano gumandang buhay nila. Sana, pag kumita kayo, yung kalahati, sabi niyo yun, kalahati, yan pwede pang gastos. Kasi hindi natin alam ang kinabukasan. Dahil marami akong kilala ng mga nagpa-fight director na pag may pelikula lang, may project lang sila, magandang buhay nila. Kasi yung kita nila, hindi ko alam, ang hirap eh. Andun na tayo, sinasabi nila, stuntman, one the millionaire na pag kumita, diretso sa beer house, nagpapasara ng beer house. Naranasan namin yan. Pero dapat maging mautak ka rin. Tama. Isipin mo rin yung kinabukasan. Oo, hindi. Kasi ngayon, may trabaho ka, bukas, wala. Kaya sabi ko nga, yung, yung pinakamoto ko dyan, na kapag walang shooting, walang kain, yun eh. Hindi yung kumita ka ngayon, ubos-ubos, wag. Paano pag walang project? Yun nga, yun ang naano ko sa kanila. Na mayroon namang dyan, marami naman dyan na humahanga sa akin, gumagaya sana, sana, o kaya, sir, darating araw, gusto ko maging ganito ako sa'yo. Yun, may inspiration kayo. Oo. Sana, sabi ko, sana yun nyo. Kasi, pag hindi mo ginawa, yun eh, tawag dito, hanggang salita ka lang eh. Tama. Napakaswerte po ng mga kasama nyo sa grupo po ninyo. Dahil ganyan po yung mindset ninyo. I'm sure punong-puno sila ng advice mula sa inyo, no? Direct. Oo, yun lang ko sa kanila kasi lalo na tayo, ang stuntman, lalo na tumatanda o kaya karoon ng disgrasya. So, kailangan talaga may mabubunot ka na para, alam mo na, paggastos. Yun lang ang ko sa kanila. Ipon. Kailangan mag-ipon talaga. Grabe, naramdaman ko kayo doon, Derek, kasi from the beginning of your, sa pagkabata po ninyo, yung hirap ng buhay na dinanas ninyo, nakipagsapalaran kayo ng mag-isa, pinag-aral nyo yung sarili ninyo, hindi kayo sumuko, no? Ano yung nagdadrive sa inyo? Bakit pinagpatuloy nyo pa rin, nangarap pa rin kayo? Pangarap din yun sa akin yung pag-aaral, no? Sabi ko makatapos na ng high school, okay lang yun kasi, di ba, importante kasi mga panahon noon, sabi nila, kailangan makagraduate ng high school para makapasok ng trabaho. Yun lang naman yun. Ngayon po, nabalitaan ko po, meron kayong binuong guild, tama po ba? Ano po itong guild na to, Direk, yung SAP? Oo, itong guild na to, dapat sa pang yan, Stuntman Association of the Philippines, pero naiparehistro nila Tatay Bal, parang meron nang nagparehistro dati. Kasi member din ako dati yan kila, Derek A. Dinicart, kila APG, Willie Milan, yan ang mga, officialis. Ngayon, kami, nag-eleksyon, akong naging presidente, sabi ko nga, sana yung mga pangarap ng mga stuntman, na hanggang salita lang, sana magawa namin ng paraan. Na ito nga, ang amin, kailangan namin ng pagkakaisa talaga na kawawa na ngayon ng mga stuntman, di katulad noon. Bakit po? Ano po bang goal nitong SAP, Direct? Ang gusto nitong itong SAP na to, itong alliance nito, yung magkaisa yung yung lahat ng grupo, stuntman ng Pilipinas. Opo. Oo, ngayon, so mapa-international man o lahat ng movie na saan galing bansa, kailangan dito dadaan sa alliance. Yun. Ultimo yung mga network natin dito, GMA, ABS, lahat. Kailangan dito sila kukuha. Sa samahan na to, hindi yung kung saan-saan lang. Para maging legit din yung mga nakukuha nilang tao. Kasi dito, may sasagutin talaga nila kung ano may madidisgrasya. Mga lihitimong stuntman talaga. Oo, lihitimo. Talagang andyan yung mga senior na mga stuntman. Tama nga naman. Ilan taon na po kayo ngayon, Direk? 62 na ako. So, 62 na, no? Lakas pa rin. Oo, kailangan ensayo pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Ito, sabi ko nga
akala nila meron ako, di ba? Si Sir Jan, ano na to eh. Ay, ganito ganun. Ang utak ko, wala pa rin ako. Kaya gumagalaw pa rin ako. Itatrabaho pa rin ako. Hindi yung, ay, Hayahin na. hanggang utong, Hindi kayo ganon. At sa mga tao ko, hindi ako ganun. Mas ako pang gumagalaw kaysa kanila. Sa edad nyo po na sa haba ng career ninyo sa pelikula, bilang stuntman, stunt director, meron pa po bang pangarap na hindi pa naaabot na gustong gawin? Ano po bang mga gusto nyong gawin na pinapangarap nyo? Parang sa akin, parang wala na yata. Ang, ano na lang, alalayan ko lang yung mga tao ko na sila yung, sila yung, halimbawa, pag may project ako na hindi naman magkabigatan, gusto ko sila ilagay ko na sana marating din nila yung... Gina-guide nyo na lang sila? Oo. Direct tatanong ko pala, no? Baka mamaya kasi, yung mga followers, kasi minsan po may mga followers akong nagtatanong, gusto nilang maging stuntman. Paano po ba maging stuntman? Ang pagiging stuntman, hindi yung kaya natin gusto mag-stuntman dahil para lang makakita ng artista o kumita. Hindi ganun eh. Nasa ano yan eh, nasa puso yun. Ibig sabihin, hilig. Correct. Na kahit walang sahod, tulad na naranasan ko, nagsushooting na hindi pinasahod, tiis lang. Yun ang puso. Oo. Hilig mo talaga. Ang kailangan lang talaga rito, kung interesado mag-stuntman, meron kang another income na huwag mo asahan to. Meron kang pero ang pinaka-ano ngayon, yung support. Ang pinaka-ano ngayon, yung Grab. Madaling, di ba? Hawak mo yung oras mo eh. Lagay ka lang ng costume sa sa box mo eh. Pag may, asan ka, punta ka rin location, pasok. Kung mga muhang ka, o kaya magwardya ka, papaalam ka pa. Wala. Ibig yung sabihin, yung hawak mo yung oras mo. Hawak mo ng oras. Anytime pwede kang pumunta ng location. Paano po yung mga gusto mag-apply? Sinong kukontakin nila? Halimbawa, may napipisil silang grupo na pwedeng ganun. Diretso po sila sa... Pwede, oo. Ay, pwede pala siya sa guild, no? Sa guild ninyo. Pwede, hindi. Ang amin naman, halimbawa kung taga-saan ka, Marikina, mayroong grupo sa Marikina. Doon kayo babato? Doon kayo babato. Okay, ganun pala. So, ayan na. Cavite, yan. O, yan. Cebu, meron. Ganun pala dapat, no? Hindi na sila luluwas. Hindi na. Kung saan yung lugar ninyo? Iba sa amin noon, ang layo. Dati Caloocan ako, ang ensayohan ko dito dyan sa Don Antonio. Alas 10 pa lang, umalis na ako, ginajagin ko yan, papunta rito yan. Okay, ano bang natutunan nyo sa buhay ninyo na pwede nyong i-advise sa ating mga tagapanood? Kung meron kayong trabaho na kahit anong klaseng trabaho, siguro tiyaga at hindi yung iiwanan mo agad. Kasi ano yan eh, sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Katulad ko, nag-umpisa ako sa member na naging assistant instructor, naging instructor, hanggang sa naging, ako hindi ko naman sinasabi na nagpa-fight director ako. Fight director, ganyan. Ibig sabihin, kahit anong trabaho, meron kang tawag dito, yung nararating. Maging construction ka man, una libur ka. Tapos, magiging karpintero ka, mason, hanggang sa maging, foreman, hanggang maging contractor. Yun, lahat naman ng bagay, talagang may Hindi habang buhay nandito ka lang. Basta mangarap ka, no? Direct. Libre ang mangarap. Maraming salamat po, Sir Jan. Thank you. Thank you very much po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.